Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 571 hanggang 610. Kabanata 571. Maging si Christine Fallon ay bumagsak sa lupa. Si Jay lang ang nanatiling nakatayo. Anong tanawin? Natuwa si Jay. Nabubuhay pa rin ang Solin Medicine. Nakasuot ng masigasig na mga ekspresyon, lahat ng mga kilalang doktor ay nakatuon ang kanilang tingin kay James. Si James ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang kahusayan sa sining ng medisina. Siya ay nagsagawa ng matagal nang nawala na mga pamamaraan na makikita lamang sa mga sinaunang teksto. Ang karayom ng apoy, ang karayom ng yelo, ang karayom ng yin at yang, ang wind-chasing cup, ang dragon-seeking mesotherapy, at panghuli, ang 81 karayom ng kasuklam-suklam. Ikaw, namutla ang mukha ni Jonathan. Tinitigan niya si James nang hindi makapaniwala, imposible. How can this be? How did you get out? Walang sinabi si James at ngumiti. Jonathan, aminado ka bang talo ka? Ibinuka at isinara ni LSN Jonathan ang kanyang bibig na parang isda na humihingal. Sa wakas ay sinabi niya, inaamin ko ang pagkatalo. Hindi ko inaasahan na ikaw ay makabisado sa mga salimuot ng Gorion Medicine. Ang aking pagkatalo, sa makatuwid, ay hindi nangangahulugan na ang Gorion Medicine ay mas mababa. Nahaharap sa isang kompleto at kabuuang kawalan, siya ay nagmamakaawa na humingi ng panlunas kay James sa mga tauhan. Matapos itong maipakain kay Lucas, mabilis silang tumakas. Itim na dragon, ang tagapag-alaga ni Saul, masigasig na dumami ang mga tao. Nagkaroon ng pakiramdam ng kagalakan sa karamihan. Samantala, habang nakatingin sa mga kilalang doktor na nakaluhod sa entablado, napakamot si James sa kanyang ilong at sinabing, si Ms. Thea ang nagturo sa akin ng lahat. Kung gusto mong matuto mula sa isang tao, tanungin mo siya tungkol dito. Siya ang tunay na henyong doktor. Ha, walang masabi si Thea. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Tanggapin mo sana ako bilang iyong alagad. Ms. Thea, gusto kong sumali sa Century Hospital. Maraming doktor ang nakiusap, hindi sila naloko. Kahit na walang kwenta si Thea tungkol sa gamot, ang katotohanan ay nasa likod niya pa rin si James. Ito ang perpektong pagkakataon. Matatanggap nila ang patnubay ni James kung magtatrabaho sila sa ilalim ni Thea. Hindi pa rin nakaimik si Thea. Sa wakas tapos na. Tahimik na bulong ni James. Bagamat nalutas na ang usapin kay Jonathan, mayroon pa rin siyang sariling mga isyo na dapat ayusin. Habang napapalibutan si Thea ng mga tao, si James ay tahimik na nakatakas. Pumunta si Delilah sa backstage para maglinis. Pagkatapos magbihis, bumalik siya sa eksena. Ang nakita lang niya ay isang grupo ng mga doktor na nakaluhod sa sahig na nagmamakaawa kay Thea na tanggapin sila bilang kanyang alagad. James was nowhere to be seen, she was disappointed. Sige, I will, please rise. Sa wakas ay pumayag na rin si Thea sa kanilang walang humpay na pagmamakaawa. Tumayo ang mga doktor. Si Bjorn ang unang nagsalita. He regarded her apologetically. Ms. Thea, kasalanan ko po noong nangyari sa North Kensington. Patawarin niyo po ako. Doktor na po ako sa Century Hospital simula ngayon. Nga pala, anong relasyon niyo ng Black Dragon? Pupunta ba siya sa Century Hospital para ibigay sa atin ang kanyang kaalaman? Napatingin ang lahat kay Thea. Nakiusap sila kay Thea na tanggapin sila bilang kanyang alagad upang matanggap ang patnubay ni James. Inilibot ni Thea ang paligid ngunit hindi niya makita si James. Nag-alinlangan siya bago sinabing, I think so. Napagpasyahan na niya na hiwalayan si James at pakasalan ang Black Dragon. Malapit na silang maging mag-asawa. Makatuwiran para kay James na bisitahin ang kanyang ospital paminsan-minsan. Nang marinig ito, nagliwanag ang lahat. Habang nangyayari ang lahat ng ito,
Natanggap ni Kevin ang kinalabasan ng kompetisyon mula sa hurado. Sumigaw siya sa mga tao, tumahimik, pakiusap. Natahimik ang karamihan. Huminga ng malalim si Kevin at sinabing, napakalaking kompetisyon ng adrenaline pumping ang mayroon tayo ngayon. Dahil dito, opisyal nang natapos ang medical conference ngayong taon. Ngayon, hayaan mo akong ipahayag ang Asclepius ngayong taon. Thea Callahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 572. Sa tulong ni James, si Thea ay naging Asclepius ngayong taon. Bagamat walang alam si Thea sa medisina, ipinagkaloob sa kanya ng media ang titulo bilang pagkilala sa mga kontribusyon ni James. Binaling ni James ang takbo ng kompetisyon at tinalo si Jonathan Harris. Ipinagtanggol niya ang karangalan ng Soul in Medicine at ang civilizational inheritance ni Soul na naipasa sa libu-libong taon. Dahil sinadya ni James na si Thea ang maging Asclepius, susundin nila ang kanyang kagustuhan bilang pasasalamat sa kanyang pagsusumikap. Tahimik na umalis si James. Bagamat tapos na ang medical conference, mayroon pa rin siyang sariling mga problema na dapat ipag-alala. Siya ay kasalukuyang iniuusig sa korte. Bagamat na-frame siya, nanatili ang katotohanan na pinilit niya ang sarili kay Tiara Youngblood. Ano ang dapat kong gawin? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, gumagala si James sa mga lansangan. Sumunod naman si Serena sa likuran niya. Huminto si James at lumingon kay Serena. Bumalik ka muna. Ano naman sayo? Pinaalis siya ni James. Pabayaan mo na lang ako sa ngayon. Naiintindihan. Tumanggaw si Serena at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, tinawagan ni James ang Blythe King. Magpadala ka ng sundo sa akin at dalhin ako sa istasyon ng pulis. Oras na para palitan ang iyong kapalit. Pagkatapos tumawag, tumayo si James sa tabi ng kalsada at naghintay. Hindi nagtagal, dumating ang Blythe King at dinala si James sa kanyang detention cell. Sa kanyang selda, nakahiga si James sa kahoy na kama. Tumingin siya sa kisame at nag-space out. Maya-maya, gabi na. Umuwi na si Thea. Masyadong mabigat ang kaganapan ngayon. Nasaksihan niya ang mga kasanayang medikal ng Black Dragon. Dahil lamang sa Black Dragon na ang nangungunang daang doktor sa Medical Street ay nakiusap sa kanya na tanggapin sila bilang kanyang mga alagad. Sumali pa sila sa Century Hospital at naging doktor doon. Dahil sa Black Dragon natanggap niya ang titulong Asclepius. Siya na ngayon ang pinakamaliwanag na bituin sa Kensington. Ang kaluwalhatiang natamo niya ngayon ay dahil sa Black Dragon. Dahil dito ay lalo siyang naging determinado na hiwalayan si James at pakasalan ang lalaking pinapangarap niya. Thea, pinagmamalaki mo kami. Pagpasok sa bahay, lumapit si Gladys sa kanya na may suot na matengkad ng ngiti. Nakita ko lahat sa TV. Ang Black Dragon ay talagang kahanga-hanga. Tinalo niya si Jonathan Harris mula sa Goryeo. Ikaw at siya ay match made in heaven. Hindi ko pa hinihiwalayan si James, malungkot na sabi ni Thea. Nakangiting tugon ni Gladys. Ayos lang. Malapit na kayong maghiwalay. Ma'am. Tumanggaw si Thea. Kapag nahatulan si James, maghain siya ng diborsyo. Isa. Nang makarating si Thea sa bahay, dinala na ni Lex ang buong pamilya. Agad nilang sinimulan ang pagsuso kay Thea. Ngayon, ipinakita ng Black Dragon ang kanyang maalamat na mga kasanayang medikal, na nakagugulat sa mundo at sa medikal na komunidad. Natural, ang tsismis na ang Black Dragon ay namatay sa larangan ng digmaan sa Mount Thunder Pass ay pinabulaanan. Ang internet ay nag-uusap tungkol sa Black Dragon. Samantala, nasa detention cell si James. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, ngayon ang araw ng paglilitis. Bagamat nakuha na ni Scarlett si James ng isang abogado, mayroong hindi may kakaila na ebidensya na ginawa ni James ang krimen. Hindi optimistiko ang abogado ni James na manalo sa demanda. Si James ay ipinadala sa korte ng madaling araw. Nagtungo din doon ang mga kalahan. Sa gate ng court, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 573. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa courthouse. Inalayan si James palabas ng sasakyan. Napansin niya na may nabubuo na mga tao sa gate ng court. Nandoon si Thea at ang iba pang mga kalahan. Gayon din sina Quincy, Scarlett, at ang iba pa mula sa Transgenerational Group. Nandoon din si Zygmunt.
Lumapit si Thea kay James na nakaposas at inihatid palabas ng police car. Pwede ko ba siyang makausap saglit? Tumango ang pulis at sinabing, bilasan mo. Ngumiti si James sa kanya ng mahina. Bakit ka nandito, honey? Nagtaas ng kamay si Thea para pigilan siya. Makokonsensya ka, James. Ang hukom ay maaaring makitungo sa iyo ng maluwag kung aamin ka sa iyong mga singil. Sana'y matutunan mo ang iyong aral pagkatapos mong makulong. Hindi kita hihintayin. Kapag natukoy na ang hatol mo, hihiwalayan na kita. Nakaramdam si James ng bukol sa kanyang lalamunan. Sa buong kasal nila, palagi silang nag-aaway sa isa't isa. Nagdulot ito ng ilang beses na halos maghiwalay sila. Ngayon, sa wakas ay binigkas na ni Thea ang mga katagang iyon ng matino. Thea. Hindi pinansin si James, tumalikod si Thea para umalis. Si James naman ay patuloy na inakay ng mga pulis. Sa silid ng nasasakdal sa korte. Masaya ang ekspresyon ni James. Ang paglilitis ay hindi pabor sa kanya. Ang pinakamahusay na paraan pasulong ay ang pagsusumamo para kay Zygmunt na bawiin ang kaso. Sa sandaling iyon, pumasok ang Blythe King sa silid. Nagsindi ng sigarilyo ang Blythe King at inabot ito kay James. Kinuha naman ito ni James at tumingin sa kanya. Ano, pumunta ka ba dito para pagtawanan ako? Umupo ang Blythe King sa tapat ni James at ngumiti sa kanya. Paano mo ako naiisip ng ganyan? Nandito ako para tingnan kung may maitutulong ako sa iyo. Dalhin mo si Zygmunt dito para sa akin. Hinihit-hit ni James ang kanyang sigarilyo. Ngayong dumating na ito, wala na siyang magagawa kundi sabihin kay Zygmunt ang buong katotohanan at ipagdasal na bawiin niya ang kaso. Oo naman. Tumalikod na ang Blythe King para umalis. Hindi nagtagal, pumasok siya sa silid na nasa tabi niya si Zygmunt. Lumapit si Zygmunt kay James at malamig na sinabi, sinasabi ko sa iyo, James. Walang silbi. Kahit na mamagitan ang Blythe King para sa iyo, hinding-hindi ko iuurong ang kaso. Ngumiti ng cool si James sa kanya. Paano kung sabihin ko sa iyo na? Pini frame. Naka-frame. Napangisi si Zygmunt sa kanyang mungkahi. Sa lahat ng mapagpasyang ebidensya na mayroon tayo ngayon. The Blythe King chimed in. Siya talaga ay bina-frame. Ikaw ang panauhin sa medikal na komperensya ngayong taon. Dapat mong malaman ang mga kaganapan kahapon sa Medical Street. Si Jonathan Harris ang nasa likod nito sa lahat ng panahon, natakot siya na masira ni James ang kanyang mga plano. Kaya, nakaisip siya ng plano na ipadala siya sa bilangguan. Natigilan si Zygmunt sa paghahayag na ito. Tapos, sinaman niya ng tingin si James. Sinasabi mo ba sa akin na si Jonathan ang nagtayo sa kanya? Sino siya sa tingin niya? Ang Black Dragon. Tama iyan. Tumango ang Blythe King. The one and only. Agad na tumayo si Zygmunt. Wearing a dumbfounded look, he asked puzzledly, paano mangyayari iyon? Nakita ko ang Black Dragon ng sarili kong mga mata kahapon. Ang Black Dragon ay ang tagapag-alaga ni Saul. Malaki ang naiambag niya sa ating bansa. Kahapon lang, ipinagtanggol niya ang karangalan ng Soulin Medicine ng mag-isa. Blythe King, mangyaring huwag magsalita ng basta-basta tungkol sa Black Dragon. Matapang na paliwanag ng Blythe King. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pinalitan ko si James ng sarili kong lalaki at pinaalis ko siya dito. Ito ang tanging paraan na nagawa niyang ibalik ang takbo ng kompetisyon kahapon. Nandoon siya na nakamask in disguise. Pagkasabi nun, hinailan niya ang identity card ni James na Black Dragon. Tingnan mo ito. Kinuha ito ni Zygmunt. Nang makitang ito nga ang Black Dragon identity card, nagulat siya. Ikaw ba talaga ang Black Dragon? Tumango si James. Oo. Kahit alam kong may binabalak si Jonathan, hindi ko alam kung ano talaga. Hindi ko alam na pinaplano niyang talunin ang lahat ng mga practitioner ng Soulin Medicine upang palawakin ang saklaw ng impluensya ng Gorion Medicine. Naniniwala ako na ang insidenteng ito sa medical conference ay simula pa lamang. Hindi sila titigil doon. Natatakot siya na masira ko ang kanyang mga plano. Kaya naman gumawa siya ng paraan para maiayos ako. Ako ay pabaya at nahulog sa kanyang mga pakana. Bagamat ako ay binabalangkas, ang katotohanan ay nananatili na ako ay nakipagtalik sa iyong anak na babae. Ako ay lubos na humihingi ng paumanhin para dito. Matiim na tinitigan ni Zygmunt si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 574. Hindi niya akalain na ang lalaking nanligaw sa kanyang anak ay ang Black Dragon, ang tagapag-alaga, at si Asclepius ng Sol. Ito ang taong nagpoprotekta sa bansa laban sa mga panlabas na banta at binago ang mga tides ng kompetisyon sa medikal na komperensya ngayong taon. Walang paraan na maaari niyang yuzigan ang gayong tao sa korte. Hindi ito sapat para baguhin ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ang nagdusa. James, hindi naman imposibleng bawiin ko ang kaso. Ang kailangan mo lang gawin ay pakasalan ang aking anak. Bagamat niloloko ka, inosente rin si Tiara. Ngayong hindi na siya virgin, responsibilidad mo na yan. Kumunat ang noo ni James. Zygmunt, nakakalimutan mo na may asawa ako. Sa mahinahong boses, sumagot si Zygmunt, narinig ko si Thea na humihiling na hiwalayan ka sa labas ng korte ngayon lang. Perfect timing, sabi ko. Kung matutuloy iyon, mapapangasawa mo ng legal ang anak ko. Hindi rin masama si Tiara. Ang ganda at talento niya ay hindi mas mababa sa kay Thea. Marahang hinimas ni James ang kanyang templo. Gaano kahirap? Diborsyo. Hindi pwede. Mahal niya si Thea. Kung wala siya, wala rin siya rito. 10 taon ng paghihirap ang pinagdaanan ni Thea. Sumumpa siya na gagawin siyang pinakamasayang babae sa mundo upang suklian ang kanyang kabaitan at babayaran ang kanyang mga pagkakamali noon. Zygmunt, alam mong may asawa na ako. Hindi ko hihiwalayan ang asawa ko. Ang pagpapakasal sa anak mo ay lalong makakasira sa aking mabuting pangalan. Di bale, kasuhan mo na lang ako sa korte. Ako ay magbabayad sala para sa aking mga krimen sa pamamagitan ng pagpunta sa bilangguan. Ikaw. Galit na galit si Zygmunt. Nakasuot ng walang magawang ekspresyon, sinabi ng Blythe King, James, may negosyo pa akong aasikasuhin sa hukbo. Bibisitahin kita sa kulungan kapag nakalaya na ako. Umaasa tayo na ang mga hangganan ng Southern Plains ay mananatiling payapa. Kung hindi, dadanak ang dugo at masisira ang kabuhayan ng mga tao. Dahan-daang lumabas ang Blythe King. Samando si James sa upuan niya at walang sinabi. Si Zygmunt naman ay nagpapanik. Ano ang dapat niyang gawin? Kasuhan ang Black Dragon sa korte. Kung kumalat ang balita, ipapako siya sa krus dahil sa pagpapadala sa bayani ng bansa sa kulungan. Pero paano si Tiara? James, hindi ba natin ito pag-usapan? Sabi ni Zygmunt na may frustrated look. Kung pumayag si James na pakasalan ang kanyang anak, maaari niyang ipahayag sa publiko na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Bukod dito, ang pagkakaroon ng Black Dragon bilang kanyang manugang ay magdudulot din ng katanyagan. Sa pamilya, Mr. Youngblood, ako ang may kasalanan dito. Lubos akong nagsisisi sa nangyari at hindi ako pababayaan ng aking konsensya. Kaya nga hindi ko kayang pakasalan ang anak mo. Hayaan mo na lang akong makulong para pagsilbihan ang aking sentensya. Buntong hininga. Walang magawa si Zygmunt. Tapos, kumaway siya. Forget it. Hindi ko na ipagpatuloy ang mga bagay. Sa palagay ko ay hindi makukuha ng aking anak na babae ang hustisyang nararapat sa kanya sa katapusan. Pagkaalis niya, binawi niya ang kaso. Napawalang sala si James. Bakit, tatay? Sa isa pang kwarto sa court. Tumulo ang luha sa pisngi ni Tiara. Napahikbi siya, bakit mo pinakawalan ang B***starred na iyon? Si Zygmunt ay nagsuot ng walang magawang tingin. Makinig ka sa akin, Tiara. Ganito kasi. Sinabi ni Zygmunt sa kanya ang buong katotohanan. Ano? Natigilan? Napabulala si Tiara, siya ang Black Dragon. Oo, napabuntong hininga si Zygmunt, kino-frame siya. Sa kabutihang palad, nagawa siyang iligtas ng Blythe King. Kaya naman nagawa niyang paikutan ang laban sa kompetisyon kahapon. Nawala sana sa amin ang pamana ng kultura ni Sol sa isang grupo ng mga kasuklam-suklam na lalaki kung hindi siya nagtagumpay. So, sabihin mo sa akin, paano ko maiuusig ang Black Dragon sa korte? Siya ang dating Commander-in-Chief ng Southern Plains na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa bansa. Kung uusigin ko siya, hahatulan ako ng mga mamamayan ng Sol. Napakagatlabi si Tiara sa frustration. Hindi niya inaasahan na ang lalaking nakipagtalik sa kanya ay ang Black Dragon, ang tagapag-alaga ni Se. Let's go, Tiara. Aalis tayo sa lugar na ito at kalimutan ang lahat ng nangyari dito. Magiging okay din ang lahat.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 575. Sa korte, ang hurado ay natipon. Marami ring kalahan ang naroon. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang kawani ng korte at humingi ng tawad sa mga tao. "I'm sorry. Mr. Youngblood has withdrawn his case. He said it was all a misunderstanding and that James didn't rape his daughter." James, the accused, ay napawalang sala. Ano? Ang mga kalahan ay tumayo sa hindi pagsang-ayon. Agad na sumigaw si Gladys, "What the hell? The evidence is irrefutable. What do you mean by acquitted? Bilisan mo at tumawag ng paglilitis. Gusto kong mabulok si James sa kulungan." Hindi siya pinansin ng court staff at umalis na sila pagkatapos ng anunsyo. Umalis ang mga kalahan na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Nakahinga ng maluwag sina Quincy at Scarlett. Tiningnan ni Quincy si Scarlett na may matingkad na ngiti at sinabing, mukhang naayos na niya ang problema. "Oo," tumanggo si Scarlett, ibinalik ang kanyang ngiti. "Sige, balik na tayo." Napawalang sala si James sa kanyang mga kaso. Umalis siya sa korte. Sa labas, nakita niya ang mga kalahan. Lumakad siya papunta sa kanila na may matingkad na ngiti. "Thea, I told you I was innocent, the police have looked into the matter, everything's fine now, let's go home." Sa kaibahan sa kanyang mga inaasahan, ang ekspresyon ni Thea ay lalo lamang lumayo. Siya ay umaasa na si James ay mahatulan upang siya ay hiwalayan siya at pakasalan ang Black Dragon. Ngayong naabswelto na siya, anong dahilan niya? New rapist. Hindi nakita manugang. Umalis ka sa paningin ko. Naghahain ng divorce si Thea. Magkita tayo sa korte. Nagdilim ang mukha ni Glady. Si James ay dapat na nasa likod ng mga rehas, ngunit dito siya ay tumatalon sa labas ng korte na parang isang malayang tao. Kung nasa kanya lang ang Black Dragon bilang kanyang manugang, magagawa niyang iangat ang kanyang ulo sa publiko. Lumapit si Tommy kay James at tinapunan ito ng masamang tingin. He then sneered nastily, "James, you just are not worthy of Thea anymore, do you know who she is now? She's now replaced Jay Fallon as the Asclepius of Kensington." Hundreds ng mga doktor na nakiusap sa kanya na tanggapin sila bilang kanyang disipulo. Tingnan mong mabuti ang salamin, basura. Alam ni James na gusto siyang hiwalayan ni Thea. Gayunpaman, naisip niya na ito ay dahil lamang sa inakala niyang siya ay isang rapist. Ngayong nalutas na ang problema, dapat ay wala ng dahilan si Thea para hiwalayan siya. "Thea." Tumingin siya kay Thea. Thea bit her lips indecisively, she was at a loss. Pagtingin kay James na nakatayo sa harapan niya, naisip niya ang Black Dragon. Talagang hindi sila maaaring maging hindi katulad ng isa't isa. "Ako." Nagbara ang boses niya sa lalamunan niya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya sa mahinang boses, "Sa palagay ko hindi tayo dapat maging." Napakahirap niyang binigkas ang mga katagang iyon. Binalot siya ng guilt at hiya. James was the one who treated her injuries, she would not be the woman she was currently if not for him. Gayunpaman, naisip niya ang Black Dragon at ang kanyang walang kapantay na medikal na kasanayan. Maganda ang medical skills ni James pero natutunan niya ito sa Black Dragon. Kung si James ay hindi nagpakasal sa mga kalahan, ang Black Dragon ay darating pa rin upang iligtas siya. Natural, malugod niyang pakasalan ang Black Dragon. Kung ang lahat ng ito ay gumanap sa paraang gusto niya, hindi na niya kailangang magdusa ng husto. Gamit ang mga kaisipang ito bilang kanyang katwiran, hindi na siya nakonsensya. "James, we're not right for each other. Let's separate. It'll beneficial to both of us. James, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Just divorce already. We promise to compensate you properly. We'll give you $10 million. Kunin ang 10 milyon at hindi ka na muling mag-aalala tungkol sa pera." Ang mga kalahan ay isa-isang nag-pipe up. James wore a helpless expression. He had shot himself in the foot. Love si Thea sa iba niya. Sa pagkakataong iyon, parang sasampalin niya ang sarili sa mukha. Nang dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ng Black Dragon, hindi na pinagpantasyahan ni Thea na makasama siya. Ngayong naalis na ang chismis, muling nabuhay ang pag-asa ni Thea. Lumabas ng court sina Zigmund at Tiara. Napansin nila ang kaguluhan paglabas ng gusali.
Nang makitang pinipilit ng mga kalahan si James na hiwalayan si Thea, agad na lumiwanag si Zygmunt. Lumapit siya sa kanila at sinimangutan sila. I apologize for the misunderstanding, James. By the way, since the Callahans are forcing you to divorce Thea, would you be interested in my daughter? Pagkasabi niya nun, hinailan niya si Tiara. Lumingon si James at nakita siya, she was indeed a beautiful woman. Napakamot ng ulo si Tiara. Ayaw niyang tumingin kay James. Ang pagkakita sa mukha nito ay nagpaalala sa kanya ng kaganapang araw na iyon. Napuno siya ng galit kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 576. Ngayong alam na niya ang buong katotohanan, pinili niyang patawarin siya. Nakaramdam pa nga siya ng kaunting simpatiya kay James nang makita kung paano siya tretuhin ng mga kalahan. Kahit na siya ang tagapag-alaga ni Sol, nakatanggap siya ng walang paggalang mula sa mga kalahan. Tinanggihan ni James ang alok ni Zygmunt. Nakakatawa ang sinasabi mo, Zygmunt. Kahit anong traito sa akin ni Thea o ng mga kalahan, hindi ko siya hihiwalayan. Sigh, napabuntong hininga si Zygmunt. Hinawakan niya ang braso ni Tiara at umalis. Tumingin si Tiara sa likod. Pinagmasdan niya ang mukha ni James habang naglalakad siya palayo. Gusto niyang maalala ang lalaking ito, ang Diyos ng digmaan at tagapag-alaga ni Sol, at ang lalaking nag-alis ng kanyang pagkabirhen. Alam niyang ito na ang huling palm at baka never see James again, so, she deeply etched his appearance on her mind. Pagkaalis ng dalawa, tumingin si James sa mga kalahan. Ibinaling niya ang tingin kay Lex. Lolo, nangako ka sa akin na hindi mo papayagan ang sinumang pilitin akong hiwalayan si Thea. What do you think about all of this? Nakasando si Lex sa kanyang tungkod na humihit-hit ng kanyang tabako. Naiintindihan na niya ngayon kung ano ang kaya ni Thea. Siya ang bagong Asclepius ng Kensington, at maraming kilalang doktor ang nakiusap sa kanya na tanggapin sila bilang kanyang mga alagad at sumali sa Century Hospital. Siya ay walang limitasyong potensyal na gaya niya. Nangangatuwiran ito na magagamit ito sa mga kalahan ay mayroon ding walang limitasyong potensyal. Lahat ito ay salamat sa Black Dragon. Siya at si Thea ay talagang isang match made in heaven. James, iba na ang circumstances ngayon. I think that you're not the right man for Thea with all things considered. How about this? After the Callahans give you 10 million, bibigyan kita ng karagdagang 10 million bilang pasasalamat, para sa kontribusyon mo sa pamilya. Nawalan ng salita si James. Akala niya ay magbabago si Lex pagkatapos tulungan ni James ang kanilang pamilya na maiwasan ang kanilang krisis. Hindi niya akalain na babalikan ni Lex ang kanyang salita at babaguhin ang kanyang tono ngayong natamasa na nila ang isang maliit na sukat ng tagumpay. Sige, naiintindihan ko. Walang imak at dismayadong iniwan ni James ang nanunuya sa mga kalahan. Pinanood ni Thea si James na umalis. Sa liwanag ng araw, siya ay tila pambihirang malungkot. May urge si Thea na pigilan siya sa pag-alis. Let's leave, Thea. Hinayla ni Gladys si Thea. Remember to start the divorce process when we get back. By the way, let's meet up with the Black Dragon. Although nag-resign na siya, he's still a genius doctor. Ang mga kalahan ay lahat na nakatingin kay Thea sa pag-asa. Bilis, tawagan mo siya. I want to meet the Black Dragon, he's my idol. Huminga ng malalim si Thea. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan siya. I'm sorry. Ang numero na iyong nadial ay hindi available. Pakisubukang muli. Napabuntong hininga siya sa pagkabigo. Ang telepono ng Black Dragon ay naka-off simula kagabi. Hindi ko siya makontak. Agad naman siyang hinimok ni Gladys. Kung hindi matuloy ang tawag, bumisita ka na lang sa Majestic Corporation. Siya ang chairman doon, di ba? Nandoon siya nagtatrabaho ngayon. Wait, umuwi ka na muna at mag-shower ka muna. Get dressed in something more revealing. I'm telling you, Thea. Ang pintuan sa puso ng isang lalaki ay sa pamamagitan ng nasa pagitan ng kanyang mga hita. Nanay, namula si Thea sa kahihiyan. Halos 30 ka na at nahihiya ka pa dito. Don't worry, kanina pa ako nakapunta doon. Thank goodness hindi ka pa natutulog sa talunan na yan. Namumula ang pisngi, tumakbo si Thea. Samantala, si James ay naglalakad mag-isa sa mga lansangan. Hindi niya sinisisi si Thea o ang mga kalahan.
Kasalanan niya ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Kung iisipin niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi sana siya tretuhin ng mga kalahan sa ganitong paraan. Gayunpaman, sa lahat ng nangyayari sa sandaling ito, hindi nararapat para sa kanya na ipakita ang kanyang sarili ngayon. Siguradong sinusubukan ni Jonathan at ng iba pa na alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng Black Dragon. Kung ibunyag niya ang kanyang sarili at gumawa sila ng mga desperadong hakbang, maaaring mahuli si Thea sa crossfire. Beep! Isang busina ang nagmula sa likuran. Lumingon naman si James. Isang pulang Porsche ang huminto sa tabi niya. Ibinaba ni Quincy ang mga bintana at tumungo sa kanya. Pinahihirapan ka ng mga kalahan ha. I bet you feel miserable as hell. Come with me, I have a few bottles of good wine at my place. Napakamot sa ilong si James at ngumiti ng mahina. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kotse at pumasok. Dalhin mo ako sa Sky Repair Shop sa suburbs. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 577. Hindi nagmaneho si Quincy. Sumandal siya sa kanyang upuan at tumingin kay James. Nakita niya ang pagkadismaya at kawalan ng magawa sa mukha ni James. Hindi siya makapaniwala na ang tagapag-alaga ni Saul at ng Asclepius ng Kensington ay magkakaroon ng ganoon kalambat na panig sa kanya. Bakit hindi mo nalang sabihin kay Thea ang buong katotohanan? Sabihin mo sa kanya kung sino ka at ayaw na niyang hiwalayan ka pa. Sinubukan ni Quincy na aliwin si James. I would have told her long ago if I could, malungkot na sabi ni James. Pagkatapos, bumantong hininga siya, hindi bale, kalimutan na lang natin ito. Dalhin mo ako sa Sky Repair Shop sa suburbs. James, naguguluhang tumingin sa kanya si James. Anong problema? Quincy opened and shut her mouth wordlessly. She then took a deep sigh. I will help you out just this once. Wala pa ring ideya si James sa nangyayari. Pinaandar ni Quincy ang kotse at pinaandar ito sa kabilang direksyon. Hindi ito ang daan papunta sa Sky Repair Shop. Sinong nagsabing pupunta tayo doon? Dumiretso ako sa Majestic Corporation. Ngunit ano ang magagawa natin doon? Sumagot si Quincy, alam ni Thea na ako ang dating kasintahan ng Black Dragon. Pupunta kami sa Majestic Corporation, at tutulungan kitang isuko siya sa iyo. Quincy's idea made James brighten up. Why did he didn't think of this? Ang pangunahing dahilan kung bakit siya iniwan ni Thea ay dahil sa Black Dragon. I guess may utang ako sa iyo nun. Humalaklak si James. Si Quincy naman ay may ibang plano. Isa itong pagkakataon para sa kanya. Pagkatapos ng hiwalayan ni na James at Thea, maaari niyang ituloy si James ng lehitimong paraan. Alam niyang si Thea lang ang nasa puso ni James, kaya't si Thea na lang ang hilingin niya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Majestic Corporation. Pagpasok pa lang nila sa opisina ng chairman, lumapit si Newton sa kanila at bahagyang yumuko. James, tumawag lang si Thea. She would like to meet you. Bago pa makapagsalita si James, pinutol ni Quincy, sure thing. Tumingin si Newton kay James. Tumango si James, tell her she can come in. Naiintindihan. Pumunta si Newton para sunduin ang kanyang bisita. Samantala, nagbihis si James at sinuot ang skin mask. Sa isang iglap lang, napalitan ng ganap ang kanyang hitsura. Naupo si Quincy sa sofa at pinag-cross ang kanyang mga binti. Ang hiwa ng kanyang damit ay nakalantad, na nagpapakita ng kanyang mahaba at balingkinitang hita. Sinuri ang hitsura ni James, sumilay ang ngiti sa magandang mukha nito. Bakit parang hindi ako komportableng tumingin sa itsura mo ngayon? Masama ba yun? Kinakamot ni James ang kanyang ilong. Tumango si Quincy at sinabing, kahit na ganito ang mukha mo noong magkarelasyon tayo, hindi lang ito tama sa akin ngayon. Siguro nasanay na ako sa kabilang mukha. Nga pala, anong plano mo? James looked at Quincy. She had promised to help him out. Lihim niyang alam na paka na ito ni Quincy para sumuko si Thea sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sigurado tungkol sa mga detalye ng kanyang mga plano. Sumenya si Quincy kay James na lapitan siya gamit ang kanyang mga daliri. Lumapit si James sa kanya. Hinawakan siya ni Quincy at itinulak sa sofa. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang katawan sa kanya at mamulong. Nang marinig niya ang nasa isip niya, nag-alinlangan si James, is this appropriate?
Inilibot ni Quincy ang kanyang mga mata. It's just an act. It's not real. Besides, I'm not letting you go further than this anyway. Sige. Pumayag naman si James. Para makuha muli ang puso ni Thea, napagpasyahan niyang gawin ang lahat. Makalipas ang kalahating oras, pumasok si Newton sa silid at nagulat, James, si Thea ay kasalukuyang nasa labas mismo ng gusali ng kumpanya. Nakikita ko. Tumango si James, bring her up then. Naiintindihan. Yumuko si Newton at saka umalis. Samantala, agad na tinanggal ni Quincy ang kanyang damit. May hubog siya. Hindi maiwasan ni James na mataranta. Si Quincy ay lubos na nagtitiwala sa kanyang pang-akit. She grinned mischievously. Kamusta naman ang figure ko compared kay Thea? Paano ko malalaman? Nahihiya, napakamot ulit ng ilong si James. Ang sagot niya ay napatigil si Quincy saglit. Tapos, humagalpak siya ng tawa. Oh yeah, I forgot, you haven't slept with her yet, even though you both have been married for the longest time. Nakita mo na ba ang itsura niya sa undergarments niya? Namula ang mukha ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 578. Hinawakan siya ni Quincy at itinulak. Malapit na siya. Ano pang hinihintay mo? Idiniin niya ang katawan niya sa kanya. Ramdam ni James ang init ng katawan niya. Medyo kinakabahan siya. Bagamat isa lamang itong gawa para sumuko si Thea sa kanya, kailangan pa rin nilang magpakita ng madamdaming palabas. Medyo tupa siya. Si Quincy naman ay ganap na kabaligtaran. Matapang at matapang, kinuha niya ang renda. Si Thea ay nagsuot ng isang nakasisilaw na damit para sa pakikipagkitang ito sa Black Dragon. Naaalala niya ang payo ng kanyang ina na tila may katuturan. Sa daan patungo sa Majestic Corporation, napagpasyahan niyang ialay ang sarili sa Black Dragon kung gugustuhin nito. Gagamitin niya ang kanyang katawan para itulak ang mga bagay-bagay. Sa sandaling hiwalayan niya si James, pakakasalan niya ang Black Dragon. Sa pagpapakita ng daan ni Newton, dumating siya sa labas ng opisina ng chairman. Puno siya ng pag-asa. Sa labas ng opisina, ipinaliwanag sa kanya ni Newton, Ms. Thea, ang chairman ay kasalukuyang nasa kanyang opisina. Siya ay orihinal na tumanggi na makipagkita sa iyo. Gayunpaman, dahil ikaw ay isang regular na bisita niya, dinala kita dito sa secret. Remember, don't mention na ako ang nagdala sa iyo dito nang magkita kayo ng chairman. Got it. Salamat, Mr. Newton. Nakangiting nagpapasalamat si Thea sa kanya. Iniwan siya ni Newton sa pintuan. Samantala, naglabas si Thea ng makeup mirror mula sa kanyang bag at tiningnan ang kanyang hitsura. Naglagay siya ng lipstick at marahang itinikom ang kanyang mga labi. Pagkatapos, tinulak niya ang pinto. Pagpasok niya sa kwarto, natigilan siya. Si Amon at ang isang babae ay naghahanda sa sofa, halos bihis ang babae. Maluwag na nakasabit ang jacket ng lalaki sa kanyang makapangyarihang katawan. Sa pagkakasaksi nito, nabigla si Thea sa kanyang kaibuturan. Nakatayo sa may pintuan, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nang mapansin niya si Thea, dali-dali niyang tinulak ni Quincy si James at nagbihis. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Thea na may matingkad na ngiti, at walang kaunting pag-aalinlangan. I'm sorry you had to see this, Thea. By the way, bakit nandito ka sa office ng boyfriend ko? Ha? Nabawi ni Thea ang kanyang kalmado. Si James, na nakabihis na rin, ay lumapit sa kanila at buong pagmamahal na niyakap si Quincy. Nandito ka pala, Thea. Nagkita na ba kayo ni Quincy dati? Girlfriend ko siya. If I remember correctly, magkakilala kayong dalawa. Boom! Ang mga salita ni James ay parang bolt from the blue. Napatulala, nanatiling nakaugat sa lugar si Thea. Blunt ka ang kanyang isip. Right. Quincy's the Black Dragon's ex-girlfriend, it's not surprising na sila ang magkasama. Nandito ako para personal na pasalamatan ang Black Dragon. Nagawa ni Thea na pisilin ang mga salita sa sobrang hirap. Salamat sa tulong niya kahapon. Tinuwanan siya ni James. I wasn't there to help you. I was there because I knew that Jonathan was up to no good. Kaya hindi ko gustong tulungan ka sa partikular. Anyway, kung wala ka ng ibang gustong sabihin, gusto kong ipagpatuloy ang pagpapakasawa ng pribado sa aking kasintahan.
Hinawakan ni Quincy ang braso ni James at binigyan siya ng isang nakakaakit na ngiti. Thea, promise me you'll be the maid of honor kapag ikinasal na tayo. Napag-usapan na natin tanong bata pa tayo, remember? Bawat salita nila ay sinadya para magalit si Thea. Oo naman. Oo naman. Nawalan ng masabi si Thea. I'll take my leave then. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Nakatitig kay Thea mula sa likuran, napabuntong hininga si James. Ngumisi si Quincy kay James. Ituloy pa ba natin? Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Since she's left, there's no need to continue acting anymore, thank you, I suppose, I owe you one. Pero ano ang dapat kong gawin? I'm still in character. Tumingin si Quincy kay James nang mapang-akit. James tried his best to hold himself back. She grabbed James's arm and said suggestively, I won't hold you responsible for this, and I won't interfere with your relationship with Thea. Tumigil ka na. Napailing si James mula sa pagkakahawak niya. Pilyong ngumisi si Quincy. Nagbibiro lang ako. I'm not that shameless. James looked at her exasperatedly. Alam niyang tinutokso lang siya ni Quincy. Gayunpaman, she looked at James pleadingly, can you be my boyfriend for a day? Sumimangot si James. Diretso ang mukha ni Quincy. It's not too much to ask since we were dating before this. Tsaka tinulungan kita sa gulo na to. Hindi ba dapat magpakita ka man lang ng pasasalamat? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 579. Laking pasasalamat ni James kay Quincy. Sa tulong niya, sa wakas ay susuko na si Thea sa pagpupursage sa Black Dragon. Sa ganoong paraan, mababawasan ang posibilidad na hiwalayan siya ni Thea. Pinag-isipan niya ito at naniniwalang hindi ito masyadong demanding ng offer. Sige, pero isang araw lang. Inilibot ni Quincy ang kanyang mga mata at sinaway siya. Please, ganun ka ba talaga kamiserable sa pagiging boyfriend ko? I'm still a renowned beauty, I'll have you know. Napangiti ng awkward si James. Pero may asawa na ako. Paano ko ipapaliwanag sa asawa ko kung nalaman niya? Di bale, alis na tayo. Hindi itinulak ni Quincy ang bagay na iyon. Hinawakan niya si James sa braso at tumalikod para umalis. Mula sa malayo, mukhang matalik sila sa isa't isa, tulad ng ibang mag-asawa. Nangako si James na magiging boyfriend niya sa isang araw. Hanggat hindi siya lumampas sa linya, ayos lang sa kanya. Si Thea naman ay tumakbo palabas ng Majestic Corporation sa paghikbi. Sa lahat ng ito, naisip niya na ang Black Dragon ay umiibig sa kanya. Kaya naman tinulungan siya nito ng palihim at tinulungan pa siyang makuha ang titulong Asclepius kahapon. Ang lahat ng kanyang mga pagpapalagay ay nagpupuno sa kanya ng pag-asa. Siya ay lubos na sigurado sa lahat. Siya ay kahit na handa na ialay ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang nasaksihan niya sa opisina ay some iris sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang kanyang buhay. Bakit? Malakas at walang katapusang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Nalungkot siya, umuwi siya. Thea, bakit ang aga mo bumalik? Lumapit si Gladys sa kanya. Nang makita ang kanyang malungkot na hitsura, nagtanong siya, ano ang mali? Anong nangyari? Hindi ba kayo nakikipagkita sa Black Dragon? Ma, huwag ka nang magsalita. Ang mga mata ni Thea ay lumubog at wala ng lahat ng emosyon. Tulad ng isang impes na lobo, siya ay nahiga sa sofa. Umupo si Gladys sa tabi niya at nagtanong, anong nangyari? Napaluhan na naman si Thea. Don't cry, Thea. Tell me what's going on. May iisipin ako. The Black Dragon. May girlfriend na siya. Si Quincy, best friend ko. Nang ipasok ko ang pinto ng opisina ng chairman, nakita kong nagkukulitan sila. Nasa kalagitnaan sila ng paghuhubad. Kung ako may isang minuto mamaya, magkakaroon sila. Naduraj ang puso ni Thea. Ano? Napanganga si Gladys sa takot. May girlfriend na siya. Pagkatapos niyang i-compose ang sarili, hinawakan niya ang braso ni Thea at inaliw siya. Thea, you can't give up. So ano, may girlfriend siya? Kahit may asawa na siya, may posibilidad na hiwalayan niya rin siya. Believe in yourself, do your best to win him over with your charm. Mom, pagod na si Thea.
What do you mean by winning him over? It's Quincy, my best friend, we are talking about. How could I stoop so low? Tsaka, hindi ko pa din hinihiwalayan si James. Kung kumalat ang balita tungkol sa paghabol ko sa isang lalaki, na kinuha na, mapahiya ako. Silly girl, what are you talking about? How would you be humiliated? He's the Black Dragon, the Guardian of Sol. Kahit na siya ay nagbitiw at hindi na isa sa 5 Commander-in-Chief, siya pa rin ang perpektong tao para sa hindi mabilang na babae. Kung hindi ka mag-move on sa kanya, gagawin ng iba. There's no way I'm wrong about this. Hinanggad ni Gladys na kumbansihin si Thea. Since they are not married anyway, you still stand a chance. Kahit kasal na sila, it's no big deal. Mistresses are the norm nowadays. Nang marinig ito, muling lumakas ang loob ni Thea. Sa katunayan, hindi pa sila kasal. Siya ay nagkaroon pa rin ng pagkakataon. Gayunpaman dahil naalala niya ang kanyang mga kalagayan, siya ay nadismaya. Siya ay kasal sa isang lalaki na nasa ilalim ng Black Dragon. Si Quincy, sa kabilang banda, ay walang asawa sa lahat ng oras na ito. Higit sa lahat, siya ang kasintahan ng Black Dragon 10 taon na ang nakalilipas. Ang kagandahan ni Quincy ay maihahambing sa kanya. Si Quincy ay isa ring mahusay na babae. Siya ay naging vice-presidente na ng transgenerational group sa kanyang edad. Walang pagkakataon si Thea laban sa kanya. Ang tanging nakakapagligtas na grasya niya ay nailigtas niya ang buhay ng Black Dragon 10 taon na ang nakararaan. Ano ang dapat kong gawin, nanay? Nawala si Thea. Well, malalim ang iniisip ni Gladys. Pinagmasdan ang hitsura ni Thea, sinabi niya, Thea, walang kapantay ang iyong kagandahan. Ikaw ang pinakamagandang babae sa Kensington. Gayunpaman, sa kabila ng iyong kagandahan, kulang ka sa kagandahan. Kailangan mong matutunan kung paano ang iyong kagandahan para mangakit ng mga lalaki. Anong pinagsasabi mo, nanay? Namula si Thea. Oops, sorry. I meant attract, not seduce. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 600. Inayos ni Gladys ang sarili. Alalahanin na magsuot ng mas mapanghusgang damit sa palabas. Gayunpaman, hindi ito dapat masyadong mahayag. Kailangan mong bigyan ng puwang ang kanilang tahanan. Gayun din, bigyang pansin ang iyong mga kilo. Siguraduhin na ang iyong bawat kilo at salita ay nagpapakita ng karisma, maaari mong pukawin ang pagnanasa ng isang tao. Nagsimula nang mag-lecture si Gladys kay Thea. Malaki rin ang papel ng mga ekspresyon mo. Marunong ka bang magpakita ng malandi na usok? Umiling si Thea. Sigh, let me demonstrate. Ilang beses na kumurap si Gladys at malamang kinagat ang labi sa paraang nagpapakita. Si Benjamin, na nasa phone niya, ay napatingin kay Gladys. Nasaksihan ang ginawa ng kanyang asawa, kailangan niyang pigilan ang pagnanasang sa mukha. Gayunpaman, nang makita ang nakamamatay na tingin sa mukha ni Gladys, agad siyang tumayo at sinabing, masikip dito. Pupunta ako sa sahig saglit. Paano yan, Thea? Sinubukan ni Thea na gayahin si Gladys. Gayunpaman, nakaramdam siya ng awkward at out of place. Di nakakahiya naman. Sigh, napabuntong hininga si Gladys sa frustration. Masyado kang walang muwang para sa iyong sariling kapakanan. Bagamat halos 28 taong gulang ka na, baguhan ka pa rin. Huwag kang mag-alala, masasanay ka na kapag mayroon kang sapat na karanasan sa mga lalaki. Wala akong gaanong maituturo sa iyo. You'll have to figure out it yourself. Wala nang ibang paraan si Gladys para matulungan pa si Thea. Hindi niya alam kung paano magturo ng baguhan. Samantala, umupo si Thea sa sofa at nag-isip. Bigla siyang namula na para bang may naalala siyang nakakahiya. Nakakahiya naman. Tinatakpan ang kanyang mukha, tumakbo siya pabalik sa kanyang silid. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang aparador. Ang tanging damit niya sa loob ay mga katamtamang damit. Wala siyang anumang bagay na nagpapatingkad sa kanyang likas na mga ari-arian. Nakatayo sa harap ng salamin, dahan-dahan niyang ibinaba ang kwelyo ng kanyang damit at ipinakita ang kanyang neckline. Tapos, nilabas niya ang phone niya. Sinusubukan ang ekspresyong ipinakita ni Gladys sa kanya kanina, marahan niyang kinagat ang labi. Snap, she took a photo, she looked at her selfie. Habang tinitignan niya ito, parang hindi siya natural sa larawan.
Binura niya ito at kumuha ng isa pa. Sinusubukan niyang makuha ang pakiramdam para dito. After many selfies, she finally got one she's somewhat satisfied with. She looked at her selfie. Matapos mag-alinlangan sandali, in-upload niya ito sa kanyang Instagram account na may caption na, "I'm really sad today." Kasabay nito, sa mga lansangan. Hawak-hawak ni Quincy si James sa braso na kitang-kita sa mukha niya ang kaligayahan. "Quincy, what's happening between me and Thea? What went wrong?" Bagamat may kayakap siyang napakagandang babae, si Thea lang ang nasa isip ni James. Wala kang matibay na batayan para sa isang relasyon. Dumiretso si Quincy sa puso ng bagay. She explained objectively, nagpakasal kayong dalawa sa kabila ng walang matibay na batayan para sa isang relasyon. 2 o 3 buwan pa lang ang nakakaraan mula nang ikasal kayong dalawa. Ngayong may nagpakitang mas mabuting kandidato, hindi na nakakagulat na tumingin siya sa ibang lugar. Hindi. Teka, hindi siya maghahanap sa ibang lugar kung hindi kanya nasa isip pa lang. Walang matibay na batayan para sa isang relasyon. Napakamot ng ilong si James sa pagkakataranta. Pag-isipan mo, pagpapatuloy ni Quincy, ilang beses mo ba siyang nakipag-date? Anong regalo ang ipinadala mo sa kanya? May nagawa ka na bang humila sa puso niya? Nakaranas na ba kayong dalawa ng kahit anong romantikong magkasama? Nakagawa ba kayo ng mga masasayang alaala? Nawalan ng masabi si James. Gaya ng sinabi niya, hindi pa niya nagawa ang alinman sa mga bagay na iyon. Eksakto. Quincy said with a spug smile, nagpakasal kayong dalawa nang hindi man lang nagtatayo ng pundasyon para sa relasyon. Kung ako ang tatanungin mo, himala na nakapagtagal kayong dalawa. Normally, you need at least 3 years for a man and a woman to get to know one another before marriage. Aside from that, magkakaroon pa rin ng conflicts even for loving couples. Normal lang sa kanila na magtalo at mag-away dahil sa maliliit na bagay. That's why I'm saying that your relationship with Thea is pretty good, all things considered. Hearing this, James had a clearer understanding of the situation. Quincy, isa ka talagang love expert. Ngumisi si Quincy. Of course, I know. Why don't you date me for a while? I'll teach you something new. Baka malaman mo kung paano hahaharapin si Thea pagbalik mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 601. Hindi naman siguro. Agad siyang binaril ni James. Hindi niya akalain na magandang ideya ang paggulo ng napakaraming oras kasama si Quincy. Siya ay kaakit-akit at sexy. Ang paggulo ng maraming oras sa kanya ay haantong lamang sa gulo. Bakit? Natatakot ka bang mahulog ang loob mo sa akin? Napangiti si Quincy. Something like that, sang-ayon ni James. At saka, may asawa na ako. I'd be disrespecting you and Thea if I start anything with you. I'd be an irresponsible man. I don't care. Bukod dyan, hindi malalaman ni Thea kung itatago natin ito. Mariin na umiling si James. Alam niyang nagbibiro si Quincy. Maaari siyang bumalik at ipaalam kaagad kay Thea. Kahit nakangiti pa rin si Quincy ay bakas sa mga mata niya ang pagkadismaya. Ano ang hindi niya ibibigay para manatili sa ganitong paraan magpakailanman? Gayunpaman, iba si James sa ibang mga lalaki. Siya ay isang bayani. Siya ay may mga prinsipyo at hindi mandaya. Lalo siyang naakit sa kanya dahil doon. Quincy, bakit hindi ka makaisip ng ideya para tulungan ako? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hinaplos ni Quincy ang kanyang baba, nag-iisip tungkol dito. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi niya, bumuo ka ng isang pagtatapat ng pag-ibig. Paano gumagana iyon? Simple lang, kumuha ka ng bulaklak, magsindi ng kandila. Whatever sounds romantic kayo. Okay, salamat. Salamat kay Quincy, alam na ngayon ni James ang gagawin. Don't mention it. You're my boyfriend today, let's not talk about Thea anymore, you're mine for the day. Mukhang nagsaselo si Quincy. James smiled awkwardly, he spent the day with Quincy. Pareho silang umarte na parang mag-asawa. Sila ay namili, nasiyahan sa pagkain, at nagpunta sa amusement park ng magkasama. Buong araw, nakangiti at tumatawa si Quincy. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa kalye, magkahawak kamay. Sige, biglang binitawan ni Quincy ang kamay ni James, sinabing,
You'd better have appreciated my company today, especially since I'm gorgeous. Where are you next going? To the Callahan's, or to the repair shop you mentioned? Sky Repair Shop ang tawag dito. Okay, let's go. Ihahatid na kita dyan. Hinatid ni Quincy si James sa Sky Repair Shop. Pagdating nila, kinawayan ni Quincy si James. Bye. Tumanggo si James at lumabas ng sasakyan. Nakaupo si Quincy sa sasakyan habang pinagmamasdan si James na umalis. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, umaagos sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kanyang sarili sa manibela, humihikbi ng mahina. Knock knock knock, may kumakatok sa salamin. Tumangala si Quincy at pinunasan ang kanyang mga luha. Binaba niya ang bintana at ngumiti kay James, na nakatayo sa kanyang harapan. Anong meron? May nakalimutan ka ba? Tumingin si James sa kanyang mga mata, na pulang-pula. He asked, bakit ka umiiyak? Ano? Hindi ako umiiyak. May dumi na pumasok sa mata ko. Oh, James looked at her suspiciously, but said, nothing's up. I just wanted to tell you to be careful going home. Be safe and call me if you need anything. Got it? You sound like an old lady. Pupunta ako ngayon. Pinaandar ni Quincy ang sasakyan at pinaandar ito. Tumayo si James at pinanood si Quincy na umalis. Nang hindi na niya makita ang sasakyan nito ay pumasok na siya sa repair shop. Mr. Caden. Lumapit si Aman na nakauniforme ng repairman. Tumanggo si James at naglakad papunta sa repair shop. Binuksan niya ang sikretong pinto at pumasok sa underground basement. Ang basement noon ay isang underground gambling den, ngunit pinahinto ni James ang pagsusugal nang siya ay pumalit. Ngayon, ito ang punong tanggapan ng Underground Intelligence Network. Mr. Caden. Patuloy siyang binabati ng mga tao habang lumalagpas siya sa kanila. Isa-isang sinagot sila ni James, pumunta siya sa isang secret room at tinanggal ang maskara niya. Maya-maya, dumating na si Ron. Mr. Caden, you could always give me a call if there's anything you need. Bakit ka pumunta dito? Wala akong ibang mapupuntahan, kaya bumaba ako. Mukhang nag-resign si James. Hindi siya makabalik sa mga Callahan, at si Henry ay nasa ospital pa rin. Ito ang kanyang huling paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 602. Inalok ni Ron si James ng sigarilyo. Tinanggap ni James. May balita pa ba tungkol kay Jonathan? Dahil nagkaproblema si Jonathan at ang kanyang mga kasama, dapat ay may ibang iniisip sila maliban sa pag-atake sa mga doktor ni Solin. Hindi pa rin moari ni James kung ano iyon. Umiling si Ron. We've been keeping tabs on Jonathan. After he left yesterday, hindi na siya nagpakita ulit. Tanong ni James, nagawa mo bang malaman kung ano ang kanilang mga plano? Mukhang malungkot si Ron. Sinulyapan siya ni James habang sinabing, be honest. Sinabi ni Ron, nakakuha kami ng ilang impormasyon. Ayon sa aming intel, nag-set up ang Universal Hospital ng research lab sa Lily City 3 buwan na ang nakalipas. Nakatago ang lokasyon nito sa loob ng isang bundok, na binabantayan ng husto ng mga sinanay na hukbo sa buong orasan. Ang aming intelligence network ay maaaring hindi rin makalusot, hindi natin alam kung ano ang kanilang sinasaliksik. Isang secret research lab. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Kung may kinalaman ang lab sa medical conference, pinaplano nila ito nang magbitiw sila at dumating sa Kensington. Sila ba ang hukbo ng Red Flame? Umiling si Ron. Hindi namin makumpirma. Pagmasdang mabuti ang lab at Universal Hospital. Siguraduhin hindi mo hahayaang mawala si Jonathan o ang emperador sa iyong paningin. Isumbong mo ako kaagad kung may napansin kang kakaiba. Oo, Ginoo. Paano ang balita sa Sovereign Antique Shop? Umiling si Ron. Mukhang normal ang lahat, wala namang bago. May mga alingaw-ngaw na ang kayamanan mula sa punto ng prinsipe ng Orchid Mountain ay nakita sa tindahan, ngunit hindi ito nakumpirma. Siguraduhing bantayan mo ang tindahan. Oo, Ginoo. Ipadala mo sa akin ang mga asasin. Oo, Ginoo. Tumalikod na si Ron para umalis. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga asasin na ni-recruit niya. Mir, Caden. Sabay-sabay na bati nilang lahat kay James. Tumingin si James sa kanila, na nagsasabi, magbalat kayo. Simula bukas, protektahan mo si Thea sa lahat ng oras.
Kung mawala ang isang buhok niya sa ulo niya, mas mabuting tanggalin mo muna ang buhok mo bago mo ako makita. Marami ba tayo para protektahan si Thea? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni James. May objections ka, Mr. Caden? We're the best assassins there are, yet pinapanto mo kami para bantayan ang isang babae. Hindi ba sayang ang talents namin? Huminga ng malalim si James. Thea is everything to me. Her safety is what matters most, do as I say, but don't let her discover you, or interfering with her life. Oo, Ginoo, sumang-ayon ang mga mamamatay tao. Pwede ka nang umalis, dahil marami kayo, hali-halilihin kayo sa pagtupad ng misyon. I'll leave it to you to decide. Tumanggo silang lahat at umalis. Samando si James sa sofa, nawalan ng malay. Maya-maya, inaantok na siya. May isang silid sa loob ng basement sa ilalim ng lupa. Naglakad siya para makapagpahinga sa silid. Sa isang semi-conscious state, nakarinig siya ng mga ingay. Kinuha niya ang kanyang telepono sa tabi ng kanyang kama, napansin niyang 3:00 na ng umaga. Bumangon siya, pinunasan ang kanyang mga templa, at naglakad palabas. Mahigpit itong binabantayan sa labas. Ang Black Dragon Army ay ganap na armado. Hinayla ni James ang isang sundalo sa isang tabi, nagtanong, ano ang nangyayari? Mr. Caden, may nadiskubre kaming mga especially iya sa amin. Si Ron ang naglulunsad ng investigasyon ngayon. Nahuli niya ang lahat ng tauhan ni Jake para tanungin. Mga especially iya. Natigilan si James. Paano magkakaroon ng mga especially iya? Mula ba sila sa pulisya o militar? Umiling ang sundalo. Natatakot akong hindi ko alam, sir. Tumalikod at umalis kaagad si James, papunta sa piitan. Napakalaki ng underground basement dito. Para lang itong underground na lungsod, salamat sa paglipas ng mga taon ni Jake sa pagtatayo nito. Mahigit sa 30 tao ang nakagapos sa piitan. Ang ilan sa kanila ay lubhang nasugatan. Save both of us the trouble and come clean, otherwise, narinig ni James ang sigaw ni Ron habang papalapit. Anong nangyayari? Napatayo kaagad si Ron nang marinig ang boses ni James. Sir, gin-icing ka ba namin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 603. Tanong ni James, anong nangyayari? Ipinaliwanag ni Ron, Sir, si Jake ang nag-set up ng Underground Intelligence Network. Ito ay komplikado dahil ito ay nagsasangkot ng maraming iba't ibang mga industriya. Alam ng underbelly ng Kensington na maaari silang makipagpalitan ng impormasyon sa pera mula kay Jake, kaya't ang mga awtoridad ay napunta sa kanya mula pa noong nakaraan. Hindi lamang illegal ang pag-set up, ngunit ang network ay nasangkot din sa maraming mga illegal na deal. Gusto ng mga awtoridad na tanggalin ang network ng isang beses at para sa lahat, kaya inayos nila ang mga especially iyan na sumama sa mga nakaraang taon. Ngayon, hindi ko na alam kung sino ang mga especially iya, kaya nakuha ko ang lahat ng mga especially iya ni Jake, natitirang mga lalaki upang mag-interrogate ng paisa-isa. Binigyan ni Ron si James ng buod. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang isang lalaki na nakatali. Ang lalaki ay nasa edad 40. Sa kasalukuyan, siya ay sinasakal. Siya ay lubhang nasugatan na may maraming sugat sa kanyang katawan, na ang ilan ay tumutulo ng dugo. Siya ay mukhang 1 pulgada mula sa kamatayan. Natuklasan ng isa sa aming mga tauhan na siya ay lihim na nag-leak ng mga mensahe sa isang pulis sa Provincial Police Department. Lumapit sa kanya si James at binitawan siya. Napahiga ang lalaki sa sahig at pinandilatan si James. Malamig na sabi niya, patayin mo ako kung gusto mo. Wala akong sinasabi. Nilinggan ni James si Ron, tumatahol, bakit nakatayo ka pa dyan? Pakawalan mo na sila. Sir, ano? Natigilan si Ron. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Akala mo ba parte ka ng isang gang? Oo, Ginoo. Utos ni Ron, bitawan mo sila. Lahat ng nakatali ay pinakawalan. Tumingin si James sa lalaki sa lupa, nagtanong, ilang taon ka na rito? Malamig na tumikim ang lalaki. Sabi ni James, hayaan mo siya. Oo, Ginoo. Tumanggo si Ron, nakatingin sa iba. Well, sino sa inyo ang mga kaibigan niya? Kunin mo siya at umalis ka. Nagkatinginan ang iba pang mga tauhan ni Jake, ngunit wala ni isa sa kanila ang humakbang pasulong.
May mga especially iya pa rin sa kanila. Alam nila na sa sandaling humakbang sila, hindi na sila makakaalis. Send him to the hospital. Let the rest go. Umalis si James pagkatapos umalis sa kanyang mga tagubilin. Sinundan siya ni Ron, sa isang silid sa underground basement. Tumayo si Ron sa gilid, nagtanong, "Sir, ano ang ginagawa mo?" "Ang ginagawa natin ngayon ay labag sa batas. Maghihintay ba tayo hanggang sa dumating ang pulis at hayaan silang arestuhin tayo?" Napatingin si James kay Ron. "Kahit na especially iya sila, hindi natin kailangang pahirapan. Huwag mong kakalimutan na sundalo ka. Kababayan tayo. Hindi na kailangang pahirapan ang kababayan. Ang mga awtoridad, bibigyan ko tumawag ang Blythe King at ipagawa sa kanya na pagtakpan ito. Kapag naayos na ang lahat sa Kensington, tatanggalin ko ang network." "Oo, Ginoo." Nagsindi ng sigarilyo si James at sinabing, "Gayunpaman, kailangan pa rin nating alamin kung sino ang mga especially iya." "Pero sir, ilang taon na siyang kasama ng mga tauhan ni Jake. It will not be easy to suss out the spies. Then let all of them go," casual na sabi ni James. "Matalino, sir. Save it. I'm going to sleep." Hinaan mo ang boses mo. Tumayo si James at umalis. Inasikaso kaagad ni Ron ang mga bagay-bagay, pinaalis niya ang lahat ng natitirang tauhan ni Jake. Ang Underground Intelligence Network ay ganap na ngayong may tauhan ng Black Dragon Army ni James mula sa Southern Plains. Nakuha niya ang kabuuang kontrol. Narinig ito ni Jake nang wala sa oras. Wala siyang magawa tungkol dito. Ang kanyang Underground Intelligence Network na ilang taon na niyang itinayo ay si James na ngayon. Simula noong pumalit si James, inaasahan na niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 604. Tahimik na lumipas ang gabi. Kinabukasan, inutusan ni James si Ron na mag-ayos ng transportasyon pabalik sa lungsod. Sa Calhans, maagang nagising si Thea. Kahapon, pinuntahan niya ang Black Dragon, ngunit nang makita niyang kasama niya si Quincy, nalungkot siya. Ngunit salamat kay Gladys, nabawi niya ang kumpiyansa niya. Dahil dito, gumising siya ng maaga para mamili. Bumili siya ng maraming damit. Ang mga ito ay nagsisiwalat at hindi isang bagay na dapat niyang isuot noon. Nang bumalik si James sa lungsod, pasado 10:00 na. Napadaan siya sa isang florist at bumili ng 99 roses. Armado ng mga rosas, tumungo siya patungo sa mga kalahan. Kara-rating lang niya sa pasukan ng kanilang lugar nang mamataan niya ang dalawang babae sa di kalayuan. "Megan, salamat sa pagsama sa akin sa pamimili." Ang mga kamay ni Thea ay puno ng mga shopping bag. Halos hindi siya namimili, kaya't pinatulong niya si Megan. Salamat sa mga rekomendasyon ni Megan, nakabili siya ng maraming damit. Maging ang damit na suot niya noon ay kabibili lang niya. Ito ay isang dilaw na slip dress, ito ay napakaikli, inilalagay ang kanyang mahahabang binti sa display, ito ay hinawakan lamang ng dalawang manipis na strap, na nakatatak sa kanyang mga balikat. Ang kwelyo ay mababa, tumambad ang kanyang bra. Nagdobletake ang lahat nang makita siya sa damit na ito. May mga nagpa-picture pa sa kanya. Nahiya si Thea noong una, ngunit sa paglipas ng panahon ay nasanay na rin siya sa mga humahangang tingin ng mga lalaki. Ngayon, nakaramdam siya ng kumpiyansa at kaakit-akit. "Huwag mong banggitin." Ngumiti si Megan. "Thea, dapat kanina ka pa nagsimulang magbihis ng ganito. Ikaw ang pinakamagandang babae sa Kensington. Sa paraan ng pananamit mo ngayon, papatayin ka ng mga lalaki. We're rooting for you to get together with ang itim na dragon at akayin tayo sa mga araw ng kaluwalhatian." "Gagawin ko ang lahat." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang iniisip ang tungkol sa Black Dragon. Nakita sila ni James pagdating niya. Mabilis siyang lumapit sa kanila, dala ang mga rosas, iniharap kay Thea. Nakangiting sabi niya, "Para sa'yo, Thea." Nawala ang ngiti ni Thea nang makita si James. Her expression turned into a look of disgust instead. "James, bakit ka nandito?" Inabot ni James ang mga rosas at ngumiti. "Hindi ba dapat ako nandito? Ikaw ang asawa ko." Walang ingat na sabi ni Thea, "I was your wife. I'm not anymore wife, James, kung hindi ka pumayag." Tiningnan siya ni Megan ng masama. "James, you piece of trash."
Why are you here? Hindi mo ba alam na wala si Thea sa liga mo ngayon? Bakit hindi ka tumingin ng mabuti sa salamin? Inirapan siya ni Megan. Bahagyang natigilan si James West. Hindi ba nakita ni Thea yung isa niyang kasama ni Quincy kahapon? Dapat heartbroken siya. Bakit ang cold niya pa rin sa kanya? Thea, ano bang nagawa kong mali? Napatingin si James kay Thea. Sinubukan ni James ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang galit at patuloy na ngumiti. Gusto niyang tiyakin na siya ay pala kaibigan at madaling lapitan. Umiling si Thea. Wala ka namang ginawang mali, pero siguro ako, okay. Ito ay isang pagkakamali para sa amin na magkasama. You can't give me the happiness I deserve. Imbes na minamaliit ka ng pamilya ko, bakit hindi ka umalis? Tumingin si Thea kay James, binibigkas ang bawat salita. James, I'm thankful for all you've done for us, and I've tried to build a life with you, pero wala akong nararamdaman kapag kasama kita. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam? Ayokong gugulin ang buhay ko kasama ang lalaking nagpaparamdam sa akin na walang laman sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 605. Parang blade ang mga sinabi ni Thea kay James. Pakiramdam niya ay may kung anong bamara sa lalamunan niya. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Tama si Quincy. Wala siyang matatag na pundasyon ng relasyon kay Thea. Ito ay mainam na panandaliang panahon, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula ang mga pagkakaiba at problema. I think it's best we get a divorce. Napatingin si Thea kay James. Nang makita niya ang ekspresyon nito, sumama ang pakiramdam niya, lamambat ang kanyang tono. Let's not make this ugly. Just agree to get divorced. Kung ihaharap natin sa korte, pangit para sa lahat. Noon lang, naisipan ni James na bitawan siya. Ang dahilan kung bakit niya nilapitan si Thea ay para gantihan siya. Ang gusto lang niya ay gantihan si Thea sa pagliligtas sa kanyang buhay at pagbawi sa pagkakamali niyang pag-abandono rito. Gayunpaman, nang maisip niya ang tungkol sa pag-ibig ni Thea sa Black Dragon, ang iba niyang pagkakakilanlan, nawala ang kanyang sama ng loob. Nakangiting sabi niya, Thea, hindi kita hihiwalayan. Tara, uwi na tayo. Umunat siya para kunin ang kamay niya. Umasim ang ekspresyon ni Thea at inalis niya ang kamay nito. Coldly, she said, watch yourself, James. She's out of your league, stay away. Malamig na sabi ni Megan sa kanya at kinaladkad si Thea. James clutched the flowers, rooted to the spot, he didn't know if he should stay or walk away. James, isang boses ang umalangaw-ngaw. Isang masungit, magaspang na lalaki na may gaskasing balbas ang tumakbo palapit sa kanya. Nahanap na rin kita sa wakas. Magalang na lumapit si Zane kay James. James, ika-20 kaarawan ni Cynthia bukas. Palagi niyang ipinagdiriwang ang kanyang mga kaarawan sa norte, ngunit dahil nasa Kensington kami ngayon, dito kami magse-celebrate. Ang hiling niya sa kanyang kaarawan ay dumalo ka sa kanyang kaarawan, huwag mong sabihing hindi, pwede ba? Bahagyang kumunot ang noo ni James, wala siyang interes na dumalo sa anumang birthday party noon. Hindi ako interesado. Casual niyang wika, susundan na sana si Thea. James, wait, naabutan naman siya ni Zane. Ang pag-imbita sa kanya sa birthday party ay kalahati lang ang dahilan kung bakit siya narito. Ang isa pa niyang layunin ay hikayatin siyang pagalingin ng lubusan ang kanyang anak na babae. Kahapon, may isa pang James na nag-perform ng bonggang-bongga sa medical conference. Gayunpaman, alam niyang manugang iyon ng mga kalahan. Kung hindi, bakit tutulungan ng Black Dragon si Thea? Tumakbo si James papunta sa mga kalahan. Kumatok siya, Thea, buksan mo. Sumunod naman si Zane sa likod niya. Ano sa lupa ang gusto mo? Galit na tumingin si James kay Zane. Are you out of your mind? Can't you see that I'm busy? Get out of my way, or don't blame me for what happens next. Hindi inaasahan ni Zane na magkakaroon ng ganoong ugali si James. Siya si Zane Don mula sa Hilaga, na kilala bilang Mining King. Sino ang nang-ahas na magsalita sa kanya sa ganitong paraan pauwi? Gayunpaman, nang malaman kung sino talaga si James, nawala ang kanyang kawalang kasiyahan. Siya ay mapagmasid. Alam niyang may mga problema sa relasyon ni James, kaya sinabi niya, James, tungkol sa iyo ng iyong asawa.
Sick of. Sigaw ni James. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Si Gladys iyon. She had her hands on her hips, shouting, "James, you piece of trash. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo? Stop bothering Thea. She's no longer yours, go away." Alam ni Zane na dumating na ang pagkakataon niya. Tumanggaw siya at tumingin kay Gladys. "Watch your tone. How dare you say that Thea is out of James's league? Kilala mo ba kung sino siya?" Tumahimik ka. Hinawakan ni James si Zane at itinaas ang kanyang beefy body sa lupa. Malamig na sabi niya, "I'm warning you, say anything else and you'll regret it, get lost." "Okay, ibaba mo ako, James. Ibaba mo na ako." Tinabi ni James si Zane. Pasuray-suray na si Zane na halos malaglag sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 606. Nang makabawi si Zane, tumingin siya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit itinatago ni James ang kanyang pagkakakilanlan sa mga kalahan, ngunit masasabi niyang walang katayuan si James sa pamilya. Nag-isip siya ng ilang segundo bago muling lumapit. "Si James ang tagapagligtas ko. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Zane Don. Siguro hindi mo ako kilala at hindi mo pa ako narinig, pero hayaan mo akong magpakilala. Kinokontrol ko ang lahat ng mga minahan sa norte. Aking mga operasyon, isama ang daan-daang minahan ng karbon, ginto, at brilyante kung ano ang nasa ilalim ng lupa ay akin." Natigilan si Gladys. Hindi niya inaasahan na ang masungit, magaspang na lalaki ay may kahangahangang background. Narinig na niya ito noon pa. Nailigtas ni James ang kanyang anak na babae, at hinikayat niya ang mga Watson at Zenozes na palayain ang mga kalahan, na gayon din sa kanila na magkaroon ng bagong buhay. Agad na nagbago ang ekspresyon niya, lumiwanag ang mukha niya sa isang malaking ngiti. "The Mining King, yes. Please, come in." Tumingin si Zane kay James at gumagalang. "Pagkatapos mo, James." Mukhang humahanga si James. Si Zane ay isang mabuting tao. Humakbang siya papasok ng bahay. Pipigilan na sana siya ni Gladys, ngunit sa pagtingin sa pakikitungo ni Zane kay James, napigilan siya. Sa sopa sa bahay, nakita ni Thea si James na pumasok. Kumunat ang noo niya. "Ma, anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinapasok?" Inilapag ni James ang mga bulaklak sa mesa at ngumiti sa kanya. "Hi, Thea." Malamig na tumanggaw si Thea at umupo, hindi pinansin si James. Lumapit si Gladys sa kanya at sinabing, "Thea, kumuha ka ng isang basong tubig kay Mr. Don." Napatingin si Thea kay Zane. Lalong kumunat ang noo niya. Sino siya? Kahit na naguguluhan siya, ginawa niya ang sinabi ng mommy niya. Nagsalin siya ng isang basong tubig at ibinigay kay Zane, ngumiti ng matamis. "Mr. Don, here, kumain ka ng tubig." Salamat." Sabay tumayo si Zane na nakaupo at tinanggap ng dalawang kamay ang tubig na mukhang gulat na gulat. Pagkatapos nun, humigop siya ng tubig at tumingin kay Gladys, nakangiti sa kanya. "Iniisip mo lang na masamang kapareha si James para sa anak mo dahil mahirap siya. I've decided to transfer half my assets to James. Now, he's worth at least 500 billion. Is that enough to change your mind?" Napatingin si James kay Zane at nakasimangot. "Zane, anong ginagawa mo? Sinabi ko bang gusto ko ang pera mo?" Tumayo si Zane at malakas na sinabi, "James, iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Si Cynthia ang lahat sa akin. Para sa kanya, ibibigay ko ang lahat. Payag tanggapin. Ang pera ay isang numero lamang sa akin. Hindi ko alam kung paano gastusin ito. Higit pa rito, sa napakaraming minahan, ang aking kayamanan ay lumalaki bawat minuto. 500 billion. Laking gulat ni Gladys sa numero. Maging ang Watsons at Zenozes ng 5 Provinces Business Alliance ay hindi bababa sa 100 bilyon bawat isa sa kabuuang asset. Ngayon, ang makapangyarihang taong ito mula sa Hilaga ay nagbibigay ng 500 bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian kay James ng ganoon. "Mr. Don, seryoso ka?" Gulat pa ring tanong ni Gladys. "Oo naman. I'm a man of my word." "Hehe, sige. Thea, bakit nakaupo ka pa dyan? Kumuha ka ng isang basong tubig kay James." Hindi mapigil ang mapangiti ni Gladys. Kung ang kanyang manugang ay may 500 bilyong dolyar, bakit hahabulin ang Black Dragon?
Ang kailangan lang niyang gawin ay kunin ang pera at tamasahin ito. Kumunat ang noo ni James. Masyadong materialistic si Gladys. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa pera, siya ay naging ibang tao. Mukha bang kailangan niya ang pera? Ang transgenerational New City lamang ay hindi ng trilyon. Higit pa rito, katatapos lang niyang maglipat ng $1 trilyon sa account ng transgenerational. Saglit na tinitigan ni Thea si James bago tumingin kay Zane, iniisip kung ganoon ba siya kay Aman. Nagbibigay siya ng $500 bilyong ng ganoon lang. Siya ba talaga? Mom, I'm not doing it. You can get him the water. I'm still divorcing him kahit gaano pa karami ang pera niya. Magaling. Napangiti si Zane. My daughter Cynthia is 20 this year. She's rather pretty too. Once the divorce is finalized, James can marry Cynthia. All my assets will belong to James. Nagpanik si Gladys. Don't be stupid, Thea. I call the shots in this family. Now go James a glass of water. Walang gana ang ginawa ni Thea. Ibinagsak niya ito sa mesa sa harap ni James, dahilan para tumalsik ang tubig kung saan-saan. Then, she Saturday down and crossed her arms, hindi tumitingin kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 607. Lalong nandidiri si Thea kay James. Sa tuwing nakikita niya si James, hindi niya maiwasang ikumpara ito sa Black Dragon. Magkaiba lang silang dalawa, paano nila maihahambing? Hindi niya naintindihan ang nakita niya kay James noon, na nakahiga sa kanya at halos ibigay na niya ang sarili niya sa kanya. Nandoon din si Megan, she was silent, observing James and Zane. Lalo na si Zane, galing siya sa isang mayamang pamilya at nakilala ang maraming mayayamang tao. Gayunpaman, hindi niya akalain na isa sa lalaking kanila ang may balbas na ito, lalo na ang isang taong may ari-arian na hindi hihigit sa trilyon. James, saan mo nahanap ang artistang ito? Worth trillions, is he? And he's giving you $500 billion just like that. Sino ang gumagawa niyan? Megan looked disdainful. She knew it. Si James ay kumuha ng artista. Pinutol ko siya sa mga lansangan. James chuckled at tumingin kay Zane, tumatahol, get lost. Hindi, James, alam mo namang mayaman ako, nagmamadaling paliwanag ni Zane. Sabi ko magwala, medyo nagbago ang ugali ni James kay Zane kanina, pero ngayon naiinis na naman siya. Sige, tumayo si Zane at pinasa kay James ang isang imbitasyon. James, birthday party ng anak ko bukas sa Alorvilla. Punta ka. Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, nakita niya ang nagyayelong tingin ni James. Inilapag niya kaagad ang imbitasyon sa mesa at tumalikod para umalis. Oh, aalis ka na ba? Tumayo si Gladys at tinawag siya, Mr. Don, hindi ka ba magtatagal? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Zane. Pagkaalis niya, umupo si Gladys at tumingin kay James. Glaring at him, she asked, James, siya ba talaga si Zane Don? Hindi, umiling si James. Nagpalit ulit ng tono si Gladys. Itinuro niya ang pinto at umungol, out. Nagulat si James. Masyadong mabilis nagbago si Gladys. Nanay, out. No one hears your mom. You're so useless, James, let me tell you. Kung wala kang $500 billion, makakalimutan mo ang relasyon ni Thea. The only way I'll acknowledge you ay kasama ang $500 bilyong. Diretso sa punto si Gladys. Tumayo na rin si Thea at tinuro ang pinto. Umalis ka na James. Ayaw na kitang makita. Nasusuka ako kapag nakikita kita ngayon. Tumango rin si Megan. James, how shameless can you be? Kahit na gusto mong kumuha ng artista, you should have gotten someone better. With how he looks like, how could he pass for someone who has trillions worth of assets? Insulto siya ng iilan sa kanila at sinubukan siyang itaboy. I'm not going anywhere. You can say whatever you want, but I'm staying. Hindi na pinansin ni James. Ano ang magagawa nila laban sa kanya? Kumuha ng wallet si Gladys at sinimulang hampasin ito. Pinalaya si James sa bahay. Slam! Tumayo si James sa harap ng pasukan ng mga kalahan, nakatingin sa nakalak na pinto. Pinunasan niya ang kanyang ilong. Malinaw niyang nakita ang mga bagay-bagay ngayon. Ito ang buhay. Kinailangan niyang malampasan ang hadlang na ito.
Hindi ba ito ang nais niya? Isang normal na buhay. Ngayon, dapat siyang maging mas determinado kaysa noong siya ay nasa hangganan ng Southern Plains. At the top of his voice, he announced, "Thea, hindi ako sumusuko." Sa bahay, mukhang dismissive si Megan. Hindi sumusuko, sino sa tingin niya? Enough, ayoko na siyang pag-usapan. Tapos na si Thea kay James, nakita ni Megan ang invitation sa table. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 608. Dala ng aktor ang kanyang A-game. Mukhang bonggang-bongga ang invitation card. Ang invitation card ay ginto at may kintab, na tila nilagyan ng ginto. Kinuha ito ni Megan. Mabigat ang pakiramdam sa kanyang kamay. Bilang isang taong nagmula sa kayamanan, nakilala niya ang kalidad. Sa sandaling kinuha niya ang card, alam niya na ang hangganan ay may linya ng tunay na ginto. Totoo ba? Nagtatakang sabi niya. Ito ay tunay na ginto. Sa kabilang banda, inilabas ni Gladys ang kanyang telepono. Hinanap niya si Zane sa internet. Nagbunga ng maraming resulta ang paghahanap niya. Naroon ang Mining King, ang pinakamayamang tao sa Hilaga. Maraming mga larawan din. Nang makita niya ang mga larawan ni Zane, napasigaw siya sa gulat. Siya nga, siya iyon. Si Zane Don iyon, ang pinakamayamang tao sa norte. Anak niya si Cynthia Don. Na-curious si Thea. Sumilip siya. Nang makita niya ang mga larawan at mga artikulo ng balita, napangiwi siya at mamulong, VIP ba talaga ang lalaki mula sa norte at nagkakahalaga ng trilyon? Nabalisa si Gladys. Thea, ito na ang pagkakataon natin. Malapit na tayong yumaman. Hindi mo maaaring hiwalayan si James. Bilis, tawagan si James ngayon. Sabihin mo sa kanya na kunin ang 500 bilyong dolyar. Gamit ang pera, magkakaroon tayo ng ang buong mundo sa ating mga kamay. Nako, hayaan mo akong sundan siya. Tumakbo palabas si Gladys. Gayunpaman, umalis na si James. Tumakbo siya palabas ng kanilang lugar, ngunit hindi niya ito nakita. Malungkot na bumalik si Gladys. Hindi ko siya nahuli. Thea, ikaw na ang bahala ngayon. Mahal na mahal ka ni James. Ikaw lang ang makakabihag ng puso niya at ng pera ngayon. Nanay, si Thea ay mukhang malungkot. Ang kanyang ina ang nagpumilit na hiwalayan, ngunit ngayon ay nagbago na naman ang kanyang isip. Hindi alam ni Thea kung ano ang sasabihin sa kanyang materialistikong ina. Nawalan ng focus si Megan saglit. Ilang segundo pa ay hinawakan niya ang braso ni Thea. Thea, kalimutan mo na ang Black Dragon. 500 bilyong dolyar ang pinag-uusapan natin dito. Alam mo ba kung magkano iyon? Kahit na kumita tayo ng 100 milyong dolyar bawat taon, kailangan pa rin natin ng 50 taon para makuha iyon. Dami, tawagan mo si James at yayain mo siyang umuwi. Pati si Megan ay natukso. Kung si James ay may 500 bilyong dolyar, ang mga kalahan ay babangon sa kaluwalhatian, at siya ay magiging bahagi nito. Pera lang ang pakialam ninyong lahat. I've made myself clear and I'm not taking my words back. Tawagan mo siya kung gusto mo. Nagalit si Thea. Isa lang ba siyang kasangkapan para makaipon ng kayamanan at wala ng iba pa? Pagkatapos umalis ni James sa Callahan's, pumunta siya sa Transgenerational Group. Sa Transgenerational Tower, sa itaas na palapag, ang opisina ng chairman. Si James ay naninigarilyo. Nakasuot ng profesional na suit, pumasok si Quincy at umupo sa sopa, naka-cross legs. Anong nangyayari? Bakit ang haba ng mukha? Napatingin si James kay Quincy. I took your advice and buy 99 roses. Ayaw pa nga ni Thea, at pinalayas ako ng bahay. Halika na may iba ka. Ako ay abala at walang oras para sa lahat ng ito. Paano kung kumuha ako ng ilang mga eksperto sa pag-ibig at hayaan silang gawin ang trabaho para sa iyo? May mga love expert. Natigilan si James. Napangiti si Quincy. Oo naman. Ano pa hinihintay mo? Bilasan mo. Yes, sir. I'm on it. Tumayo si Quincy at tumalikod para umalis. Pagkalabas niya sa opisina ng chairman, tumawag siya. Magtipon sa Transgenerational ang lahat ng pinakamahusay na eksperto sa pag-ibig at analyst sa bansa sa loob ng 1 oras. She shook her heedlessly after she hung up. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 609. Nagkaroon ng mga isyu sa relasyon si James. Hindi pa siya nakipagrelasyon noon.
Paano niya nalaman ang gagawin? Si Quincy ay may trabaho at walang oras na mag-aksaya sa kanya. Sa halip, kumuha siya ng ilang analyst ng pag-ibig para sa kanya. Naghintay si James sa kanyang opisina. Sabay punta ni Thea sa villa ng mga Callahan. Nandoon ang buong pamilya. Ang 3 henerasyon ng pamilya ay natipon. Umupo si Lex sa sopa, hinihimas ang kanyang tubo ng tabako. Sa pagtingin sa kanyang pamilya, sinabi niya, si Zane Don mula sa Hilaga ay nagpadala ng kanilang mga imbitasyon para sa birthday party ng kanyang anak na babae. Narinig mo na ba siya? Siya ay tunay na kapangyarihan. Ang mga pamilya ng 5 Provinces Business Alliance ay hindi makapagsimulang magkumpara. Nandito kami para pag-usapan kung paano kami posibleng makakuha ng imbitasyon. Now that Thea is the genius doctor of Kensington, our status is elevated. If we manage to attend the birthday party, we'll be even more influential in Kensington. Itay, maaaring mahirap ito. Mukhang problemado si Howard. We're talking about Zane here. He's the mining king in the north with assets worth trillions. Sino tayo? How could we get an invitation? Meron akong isa. Gumawa ng imbitasyon si Gladys. Ikanaway ito sa mukha ng lahat. Ano? Napalingon sa kanya ang lahat ng Callahans. Tuwang-tuwa si Lex. Tinanong niya, paano mo ito nakuha? Nag-alangan si Gladys habang sinasabing, binisita kami ni Zane ng personal at bago pa siya makatapos, humagalpak ng tawa si Lex. Haha, I knew it. Sa status ni Thea ngayon, hindi napigilan ni Zane ang pag-imbita sa kanya. Dinalaw pa niya ito ng personal. Good job, Thea. Nakaramdam ng awkward si Thea. Paliwanag niya, Lolo, hindi para sa akin ang imbitasyon. Hindi. Natarante si Lex. Napatingin ang lahat kay Thea. Ngumiti si Gladys. Inimbitahan niya si James. Dahil asawa ni Thea si James, pareho lang din ang pag-imbita kay Thea. James. Napakunot noo ni Lex nang marinig ang pangalan ni James. Ang lahat ng iba pang mga ekspresyon ng Callahans ay umasim. Naglagay ng sarkastikong ekspresyon si Tommy. You must be joking. Ano kayang posibleng ginawa ni James? We're talking about Zane, a VIP from the north. He's worth so much more than the 5 Provinces Business Alliance. Sinabi ni Gladys, iniligtas ni James ang anak ni Zane. Dahil kay Zane, nagpa siya ang Watsons at Zenozes na palayain kami, mga asset kay James. Ano? Nagulat ang lahat. Kalahati. Magkano ang kalahating halaga? Hindi bababa sa 500 bilyong dolyar. We're rich. We're rich. Nagulat ang mga Callahan. Tapos, naging excited sila. Tuwang-tuwa si Lex. Tumingin siya kay Thea. Thea, where's James? Hindi ko alam. Mukhang nagtatampo si Thea. Ang kanyang pamilya ay patuloy na nagbabago ng kanilang tono. Una, hinimok nila siya na sundan ang Black Dragon. Ngayon, gusto nilang ayusin ang relasyon nila ni James. Talaga bang nakita nila siya bilang isang kasangkapan para sa pag-iipon ng kayamanan at wala ng iba pa? Ang pagkuha ng kalahati ng mga ari-arian ng Dons ay magiging lubhang kahanga-hanga. Kung totoo ang lahat ng sinasabi nila, babangon ang mga Callahan at tunay na magiging isang maimpluwensyang pamilya. Baka mas makapangyarihan pa sila kaysa sa mga pamilya ng 5 Provinces Business Alliance. Tinanong ni Lex, Gladys, Thea, totoo ba ito? Sinabi ba ni Zane na ibibigay niya kay James ang kalahati ng kanyang mga ari-arian? Bago pa man makapagsalita ang isa man sa kanila, naputol na si Megan. Lolo, totoo. I was there too. Zane said it himself, and he was very respectful toward James. Nung una, I even thought that James had hired a actor just to impress Thea. Puffang sa kanyang pipe, Lex nodded. Kung totoo man, hindi pwedeng mawala si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 610. Tumingin si Lex kay Thea at sinabing, Thea, huwag mo nang hiwalayan si James. Ayusin mo ngayon ang relasyon mo. Hintayin mong mailipat ni Zane ang kanyang mga ari-arian kay James. Kapag nakuha na niya ang pera, gagawa tayo ng paraan para makuha ito, at pagkatapos ay aalisin natin siya. Mukhang may plano. Ngumiti si Gladys. Dad, great minds think alike indeed. James is still useful now.
We have to get the 500 billion before Thea divorced him. Why would he deserve the 500 billion anyway? Tama na, Thea. Umaasa kaming lahat sa'yo ngayon. Thea, bakit hindi mo tawagan si James ngayon? Magpanggap ka na lang na kasama mo siya sa ngayon. Why pretend? Part of our family naman si James. Ang bawat isa sa pamilya ay nagbigay ng kanilang mga opinyon. Sapat na si Thea. Kahit na ayusin ko ang relasyon namin ni James at makuha niya ang kalahati ng mga ari-arian ni Zane, akin na ang lahat. Wala man lang itong kinalaman sa iyo. Nagyayelong tono si Thea. Pagkatapos nun, tumayo siya at umalis. Thea, naabutan siya ni Gladys at niyakap. Saan ka pupunta? Masyadong masikip dito. May lakad ako. Marahan na bamantong hininga si Thea at lumabas ng villa. Habang naglalakad siya palabas, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Pakiramdam niya ay nawala siya. Mga asset na nagkakahalaga ng 500 bilyon. Sino ang umaasa na ibibigay ni Zane doon ang kalahati ng kanyang mga ari-arian kay James? Magkano ang 500 bilyon pa rin? Hindi alam ni Thea. Ang alam niya ay sa 500 bilyong dolyar, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Noon lang, nagpasya siyang ayusin ang relasyon nila ni James. Maraming dahilan para gawin ito. Maganda ang pakikitungo ni James sa kanya. Tinulungan siya ni James na gumaling. Gayun din, ang Black Dragon ay may Quincy. Hindi niya gustong makipag-away sa isang lalaking kasama ni Quincy. Huli ngunit hindi bababasa, si James ay malapit nang makakuha ng 500 bilyong dolyar. Sa kanya ang pera ni James. Kung nakuha niya ang 500 bilyong dolyar, sa kanya iyon. Naisipan niyang tawagan si James. Gayunpaman, nang maalala niya ang pakikitungo niya sa kanya kanina, nakaramdam siya ng hiya. Ay, napabuntong hininga siya. Wala siyang lakas ng loob na tawagan siya. Sa halip, umuwi siya at nahiga sa kama. Kasabay nito, ang Transgenerational Group. Sa opisina ng chairman, mayroong higit sa 20 tao sa opisina. Hello, sir. My name is Red Lady. I'm a love analyst from the TV station, and I can read women like a book. Sir, ang pangalan ko ay Jonas Wall. Kilala ako ng mga tao bilang It Lady Killer. Sa nakalipas na 3 taon, natulungan ko ang higit sa 300 mga single na lalaki na makasama ang mga babaeng pinapangarap nila. Ako ay pinakamahusay na gumawa ng mga romantikong sorpresa. Sir, magaling ako sa makeover. I can transform a nobody into. Sa sinabi niyang iyon ay parang natauhan siya na baka nadulas siya. Mabilis na sinundan niya ito ng, syempre, hindi naman sa kailangan mo ng pagbabago, sir, pero sa paggabay ko, lalo kang sisikat. Walang babae ang makakalaban sa iyo. Ang lahat ng mga eksperto sa pag-ibig at analyst na kinuha ni Quincy ay abala sa pagpapakilala sa kanilang sarili. Umupo si James sa sopa, pinagmamasdan silang lahat. All of you can stay. Help me save my marriage and you'll reap the benefits. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig iyon. Salamat, Ginoo.